So eto na nga, hindi ba? To the highest level, tayo ay mamimigay na ng papremyo para sa ating mga pangga sa ating pangga Bingo Plus Panalo. Hatid yan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa Saya Plus sa Panalo. Wala kayong mga pwedeng gawin kundi tandaan lamang ang mga numero, hindi naman numero, kundi lucky cards na lalabas sa ating Pinoy Drop Ball. Kung saan nga naman na dapat ninyong tandaan at pakinggang maigi dahil mamayang gabi pa nagbigay na ng hudyat si Kuya Chico kung saan at kailan kayo pwedeng tumawag at magpaikot siya ng roulette at matapat sa programang Baklitas. Kailangan nyo masabi ang lucky card ng Baklitas for today's video. Kaya nga naman, Bey, laglag na ang ball sa ating Pinoy Drop Ball. Ay, ayan o. Lumabas yung ball. Ay! Diba? Oh, yung bola natin. Gusto rin sa rambutan. Yes, sa king. Siyempre, ito na ang lucky card ng Baklitas, ang King of Hearts. Ulitin lang natin ang lucky card para sa programang Baklitas ay King of Hearts. So, dapat lang ninyong tandaan para magkaroon kayo ng chance ng manalo ng 500 pesos on air. Plus, kung siswertihin kayong mapili sa ating online, additional 500 pesos for a total of 1,000 pesos. Ganun kasimple, ganun kadali, ganun kasaya, ganun kabongga. Dahil malapit na magpasko, diba? Dahil ganun na malapit na magpasko, syempre gusto namin happy kayo, diba? Gusto na Bingo Plus at ang Energy FM. Diba? Na nakakaloka to the highest level. Kaya nga naman mga pangga, eto na ang ating Pangga Bingo Plus Panalo at sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa Saya Plus sa Panalo. Bye, Bing Bing! Cheers, Miss Baklitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 1, 06.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Pero sasabihin mo. Anek. Yon! Hello pa rin po sa ating mga panggana. Patuloy pa rin po ng Katutok Metro and Mega Manila. Sa mga nakikinig sa mga tindahan, sasakyan, at kung saan kayong lugar, diba? Nagamit-gamit ang inyong mga radyo. Hello po sa inyong lahat, diba? Salamat sa pag-antabay ninyo at pagtutok sa 106.7 Energy FM. Okay, good morning din sa lahat ng mga papa nating driver. Correct, diba? Na nakatutok ngayon sa Energy FM. Batiin natin ang mga taga-Cat Encarnacion. Hello po kina Sir John, kina Ramon, Jomar, tsaka si Dennis. Sino si Ramon? Si Kim at tsaka si si Kim. Oo, diba? Kalimutan ko yung isa. And of course, gusto ko rin natin batiin ang mga, nasa Robinson's Magnolia, Mayet de la Rosa. Hello po sa inyong lahat. Hi! Oo, kakalimutan ba natin, syempre? Diba? Si Tita Mayet. Oo, si Tita Mayet. Correct, hindi ba? At syempre. Si Tita Alice ng Lola Nena. Correct, hindi ba? Hi, Ate Alicia. And of course, kay Ma'am Regina Tan ng Hungry Pares. Hello po. Ayan, nakakalo. Ay, may pag-ira pa. Ma'am Regina, kilalimutan mo daw si Tita Cora nung birthday niya. Pwede mong ihabol. Hindi niya ako kinalimutan. Ano? Nagpunta ako sa Hungry Pares. Oo. Pero nagbayad ako, paying client naman ako. Yes. Oo. At nagdala ako ng mga ng mga new customers sa Hungry Pares. Okay lang po 'yon. Bakit dumidilat yung mata mo? But anyways, nako. Si Sir, yung nagbigay ng Hungarian sausage sa atin. Correct, diba? Si Chito Aquino. Si Sir Chito. Diba? Hello po sa inyong lahat. Nako, eto na, tumungo na tayo sa ating Baklatest, diba? To the highest level. Anong ating Baklatest ngayon? Nako, eto naman yung pinag-uusapan dahil yung isang araw nasa China na sa morning program ng GMA7 si Cariel, nakabilang na sa isa sa mga host ng unang hirit. Talaga? Oo, diba? Nandun na siya. Kaya nga naman ang tanong ng mga netizen, ay,
Iiwan na ba niya ang Showtime? Alam mo, pag tinitignan ko si Karil, kamukha niya talaga si Snow White. Diba? Ang ganda niya. Yan. Nung isang araw nga'y pinakilala na talagang warm welcome ang ginawa ng unang Hiri team kay Karil, kung saan nga naman atin na siyang mapapanood araw-araw sa morning program ng Naturang Network. Ayon sa chikang atin na sagap, Mare, masaya naman daw dahil alam naman natin, diba? Dito nagsimula si Karil sa GMA Network. Tapos, diba, nung after ilang years lang naman, nung lumipat siya sa ABS-CBN. Kung kaya nga naman, eto, nasa Showtime nga siya. Pero hindi naman daw ibig sabihin nito ay tuluyan niyang iiwan ang Kapamilya Network. Tumanggap lang naman siya ng trabaho, diba? Kumaga, syempre, nagkakaroon na ng collaboration. So, parang hiniram siya ng GMA7. Oo, na syempre, binigyan din siya siguro ng opportunity na to work, na kahit papaano, diba, dagdag income bilang artista. Syempre, kung ikaw naman, gusto mo din naman, alam mo yun, kumita, kailangan mo magsipag, work. Correct. Since ngayon, may collaboration ng GMA tsaka ang ABS-CBN, there's no problem sa tingin ko naman. Kasi diba, nagme-merge na rin sila. Most of the Sparkle artists pinahihiram na din naman ng GMA7 sa ABS-CBN. Yes. Tapos ABS-CBN naman nagko-crossover din sa GMA7. Sana pati TV5, no? Ganun na din. Sana. Diba? Kaso parang hindi pa rin, Mare, kasi diba minsan may nagiging issue ng hindi sila pwedeng mag-promote sa Showtime. Tapat-tapatan ng shows, diba? Diba, ang tawag naman dapat doon is healthy competition. Yun nga, hindi healthy yung competition nila. Kasi ang tingin pa rin nila rivalry. Diba, na nakakaloka. Pero syempre, magandang balita ito para isa sa lang yan, Mare. Oh. Nagkakaroon ng rivalry kapag merong insecurities. Diba? Hindi mo naman iisipin nyo na kalaban mo sila kung ang parehas lang naman din ang gusto nyo is makapagpasaya ng tao. Hindi ko po ito sinasabi na ang TV5 na insecure sa GMA7 or ang GMA insecure sa TV5. Pero kasi, kung titignan nyo, bakit nga naman kasi sasabihin yung network war, no more network war, tapos biglang bawal tapos may exemption na sa ibang network, diba? Hindi porket may collaboration with GMA7 and and ABS-CBN. Sana pati na rin sa TV5. Kung sinabi nyong wala ng network war, di sana napapanood na natin si Mel Chanco sa sa TV Patrol. Ay, diba? Tapos si Julius Babaw nandun na sa 24 oras. Correct. Ganon diba? ang no more network war. O di naman kaya si Cheryl Cosim malilipat sa unang hirit. Kasama ni Kuya Kim na hinihimas yung buhaya. Mga Nepo babies. Ay! Diba? Hinihimas pala yung mga yun. Nakala ko sinisipa. Animal cruelty. Diba? Pero anyways, diba? At least, diba? Ito kay Karil, it's a good sign na kahit papaano matagal niyang pinangarap diba? Kasi nung una lang kasi, yung unang apak niya sa GMA7 muli ay nung ma-interview siya sa Fast Talk ni Boy Abunda. Na kung saan nga dito nga niya nasabi noon na open naman siya to work, diba? With Kapuso, kumaga network, with artists, especially to Ding Dong. Sabi ni Jonah to, hostmate lang po yata siya. Kapag hostmate, 1 week lang. Hindi naman natin alam kung 1 week nga lang ang ibibigay. Pero kahit papaano kahapon, kasi yung isang araw na pag-welcome sa kanya, kung napanood nyo, diba? Parang mainstay na Who knows, diba? Kung magugustuhan naman, diba? Hanggang Thursday hanggang next Thursday. Diba? At least, nabigyan pa rin siya ng chance, diba? Na makapag-host. Kasi Mara, napapaisip ako, paano siya magiging regular na mapapanood sa unang hirit? Kung guest host. Malamang guest host lang. Kasi hindi siya pwedeng magstay doon dahil nakapirma pa rin siya sa ABS-CBN. Hindi. Gaya na sinabi nga natin kanina, Mare, malamang baka pinahiram nga. Gaya nga na nasabi mo kanina, diba? Malamang pinahiram lang. Pero syempre, kung kakagatin naman at susubaybayan ng tao, kung magbubukas ng panibagong oportunidad for Karil, correct, why not? Pero yun nga sinasabi din natin kanina, hindi niya po iiwan ang Showtime. Diba? Kumaga parang tumanggap lang siya ng added na trabaho dahil syempre trabaho pa din to, kita pa din in short. Kaya na yung sinasabi nila kapag si Corina daw at saka si Jessica Soho, parang kapuso mo Jessica Sanchez. Grabe naman. Yun ang malabo kasi magkaiba naman na yun. GMA Network tsaka Billionaire Channel ito, diba?
Si Jessica Sanchez. Yun nga yung binalita natin ng isang araw na si Mateo nasa bilyonaryo na kasi hindi na ni-renew yung kontrata sa GMA7. Talaga? Di ba kakaano lang niya sa unang hearing? Yes, diba? Kaya hindi na niya ni-renew yung kanyang kontrata kasi nandito na siya sa bilyonaryo chan. Anong ginagawa niya sa bilyonaryo? Ano siya? Sports and lifestyle host. Ay, bagay sa kanya. Ng Morning Den. Katapat ng unang hirit yung programa. Pero bakit? Diba? Bakit di siya na-renew? Di ba siya effective bilang host? Hindi naman siguro, kaya lang baka... Ay, Mare, alam mo sa showbiz, alam mo yan. Oh. Hindi nire-renew kapag hindi effective. Hindi naman siguro sa hindi effective, Mare. Baka naman kasi meron lang pag-uusap. Kasi di ba matagal na yung usap-usapan na yan na si Sarah Geronimo nga, di ba? Matagal na niyang inaawi at na mapunta sa or makuha ng Kapuso Network. So malabo na ngayon na mapunta si Sarah sa Kapuso dahil Kasi wala na, di ba? Anong gagawin niya naman sa Bilyonaryo News Channel? Di ba puro balita doon? Oo. Lifestyle and ano nga siya, sports. Di ba? Si Sarah, saan na natin mapapanood? Sa Kalawak. Habang kumakanta ng Dala, Dala, Dala. Di ba kasi hanggang ngayon wala pa rin diba? Balita kung siya mapapanood sa ibang channel. Hindi rin siya napapanood sa ASAP, diba? Ng bongga. Pero yun na nga, diba? Let's be happy for Karil. Hindi ba? Kahit papaano. Sana magtagal, diba? Kahit na guest host. Parang din yan yung, diba? Walang pinagkaiba si Karil kala Shuvi Etrata na dati naging guest host ng Showtime. Diba? Nung nagustuhan tumagal ng konti, diba? Yung 1 week, diba? Natsundan ng 2nd week, 3rd week, hanggang ngayon hindi na nakabalik. Pero di ba may clamor dati na si Barbie Fortesa ilagay sa It's Showtime? Oo, diba? Nawala na. Baka may mga ibang proyektong ginagawa, diba? Hindi kaya ng schedule, lalo pa ito noontime show, diba? Ng bongga. Kung kay Karil din naman, kasi syempre, mas madali nga lang naman din sa kanya kasi from morning, diretso na siya Showtime. Diba? Na studio, magkalapit lang naman yung studio ng dalawang yan Diba? Kaya, let's be happy for Karil, diba? Huwag natin bigyan ng pakahulugan kasi ibig sabihin lang nito, mas marami ng artista ang nabibigyan ng trabaho sa iba't ibang mga networks. Oo, at saka kitang-kita mo na ngayon na hindi na talaga nag-aaway-away ang mga artista sa magkakaibang channel. Kasi 'di ba nga yung sa MTRCB, yung sa mga sinihan, yung inilabas na bagong ads at paalala ng responsabling panonood ng MTRCB, magkakasama sila Catherine, sina Alden, diba? Yung mga artistang hindi mo kailanman hinagap. Diba? Maiisip na magsasama-sama. Diba? Vincent Gonzalez pa shoutout from Taiwan, si Enteng Gonzalez. Hello sa'yo, thank you for watching. Hello. Pero paano namin malalaman na taga-Taiwan talaga kayo kung hindi namin malalaman kung ano ang currency nyo dyan? Ano din, mataas, diba Taiwan din? Taiwan. Ano ba ang tawag sa Taiwan na pera? Taiwan. Chinese. Chinese dollar. Chinese. Taiwanese dollar ba? Diba? Ano nakakaloka? Wong Pak. Oo. Pela. Pepa ko Ang pangalan na ay Pela. Pepa ko Ayan, Taiwan dollar. Taiwan dollar. Tama nga. Tama nga. Pela. New dami Pela. Sorry, New Taiwan dollar. May new. Taray. Bakit may old ba? Oo. Taray ng mga old. Ay, nako, anyways, yun lang. Let's be happy for Karil na mga pangga, hindi ba? At syempre, mga pangga sa aming pagbabalik, nako, may kinalaman kay former Governor Chavit Singson at kay Jillian Ward. Ay, naku, kung ano man ang mga detalye na yan, sama-sama natin pakatutukan yan sa pagbabalik ng Baklita sa Wow! Muli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Syempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy!